Sobrang na-late nga yung sahod namin ngayon. At finally dumating na. Kasi malapit na kami maputulan ng ilaw dito sa bahay. Chot! At dahil sumahod naman ako ngayon mga guys, dumiretso muna ako sa tindahan. Para ibalita sana kay mama. Kaso si ate naabutan ko dito sa tindahan. Nagtutupi nga daw na sinampay si mama. Kaya siya daw yung bantay ngayon. Pero sabi ko nga kay ate, sahod ko ngayon. Kaya ililibre ko muna siya. Na kahit anong gusto nga niya, ako na ding bahala. At kakatanong ko pa nga lang sa kanya mga guys. Alam niya na daw yung ipapagawa niya. Yung buhok niya. Para daw matanggal yung kuto. Chot! Gusto daw niya magpariban. At saka magpakulay. Kasi malapit na daw magpasko. At saka mahaba na din daw yung buhok niya mga guys. Kaya kailangan na rin magupitan. At saka yung mga alaga niya sa ulo mga guys, dumadami din. Nabutan nga namin dito si mama na di pa daw siya tapos magtupi. Sabi ko sa kanya, aalis kami. Na kung gusto nga niya sumama para ipaayos na din yung buhok niya. Kaso ito yung sinabi niya sa akin. Sunod na lang, pirahin mo na lang. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa kasabihan na money can't buy happiness. Kaya pera na lang daw ibigay ko kay mama mga guys. Pero sabi ko nga sa kanya, pag uwi ko na lang siya bibigyan. Dumiretso na din pala ako sa kwarto para makapagbihis na din. Di na din pala ako naligo ngayon. Kasi naligo naman din ako kagabi. At saka nagmahal yung bill ng tubig ngayon. Mayroon din naman pabango. Kaya para naligo na rin dito si Chawat mga guys. Kaya pagkatapos ko nga makapag-ayos, lumabas na din ako para makalis na din kami ni ate. Malapit lang din naman yung salon kung saan siya nagpapagawa ng buhok. Yun nga lang medyo traffic ngayon. Kaya inabot pa kami ng kalahating oras bago kami makarating kay ate Camille Asuncion. Pangalawang beses na kayo pumunta dito. Subok na din kasi ni ate. Kaya dito na lang daw siya magpapagawa ng buhok. Pero bago daw niya ipaayos, ipapakulay na muna daw niya. Kasi nung nakaraang buwan, siya lang daw nagkulay sa sarili niyang buhok. Kaya sabi ko sa kanya noon, humanap siya ng tao magbibigay ng kulay sa buhay niya. Ay magkukulay pala na maayos. Kasi yung kalahati pula, yung kalahati itim. Kaya ngayon nga maayos na. At ako na muna yung videographer. At si ate muna yung vloggeris-teris mga guys. Ayaw na daw niya magpa-blondie. Sabi ko naman sa kanya, mas okay kung itim lang. Kasi kapag nagpakulay siya ng buhok, na yung kulay pula, baka magmukha lang siyang bunutan ng sisiw mga guys. Chot! Baka magalit na siya dito sa akin. Kung ano yung mga pinagsasabi ko dito sa VO. Eto, balikan natin si Chow. Isang oras na pala ako naghihintay dito. Sabi nung nag-aayos, matagal pa daw si ate. Kaya para daw hindi ako mainip, kukulutin na lang daw nila yung buhok ko. Sabi ko sa kanila, ayoko ng pulo. Baka magmukha akong pansit canton mga guys. Basta palalambutin na lang daw nila yung buhok ko. Mukha na daw kasi matigas. Di lang nila alam na di ko lang to niligo. Baka akalain nyo ito nilalagay sa akin yung pangugas ng plato. Yan din kasi akala ko nung una. Pero shampoo daw yan mga guys. Totoo palang malilibang yung oras mo dito. Mukhang alam din yata nila mga guys sa sahod ko ngayon. Chot! Pero hetong collagen treatment nga na nilagay. Makakatulong daw to para mas lumambot yung buhok. Pero hindi ko na to ipapagupit. Kasi kakagupit ko lang ng isang araw. At eto na yung update sa aming dalawa. Nagmukha na kaming Penoy dito mga guys. Chot! At eto pa nga, may pili pa siya ng makukulay na kuko. Mukhang magiging sugar di pa yata ako ni ate dito. Nagpapatulong pa nga siya sa akin ng kulay. Sabi ko sa kanya kahit anong kulay. Basta wag lang mahaba kasi baka hindi na tumagugas ang plato. At di na rin mautusan sa bahay. Natapos na din pala yung ginawa sa akin. Sobrang presko nga sa pakiramdam. Sobrang lambot ng buhok. Na parang bagong ligo din. Kaya dumiretso muna ako dito sa sofa. Para dito na lang hintayin si ate. Medyo matagal pa kasi siya dyan. Kasi may gagawin pa nga treatment sa kanya. Na yung bago nilang sustain treatment. Best treatment daw siya. Lalo na sa mga na-damage yung buhok. At pregnant woman. Pero di pregnant si ate Basta sabi sa akin, pwede daw talaga to sa buntis. Yun nga lang, ilang oras siyang gawin. Kaya ilang oras na ako nakaupo dito sa sofa. Nakuha ko na din managinip. Na kung saan ako nakapunta. Na heto nga, ginugupitan na si ate. Natapos na nga yung ginawa sa buhok niya. Grabe, sobrang unat na unat yung buhok. Na pwede yata mag-commercial to sa shampoo. Yun nga lang, wag lang siyang haharap. Chot! Ang ganda nga ng kinalabasan. Ang mukha ng tao si ate. Kasi kanina mukha siyang labubo. At ngayon mukha ng lababo. Chot! Pero seryoso mga guys. Ang ganda rin ng kinalabasan. Na kapag ganito nga yung buhok mo, malalaman mo nang malapit na yung Pasko. Kaya mukhang napaaga yata yung Christmas bonus ni ate mga guys. Kaya maraming salamat kay ate Camille kasi ayos na ulit yung buhok ni ate. Kaya pagkatapos nga namin dito mga guys, nagpaalam na din kami sa mga staff para makahanap na ng lugar kung saan kami pwedeng kumain. Simula kasi kanina umaga di pa kumakain. At ilang oras na lang mga guys maggagabi na. Pero bago nga kumain, shoutout ko muna tong mga tropa ko na madalas daw manood ng vlog. Mukhang sinulit nga ni ate yung sahod ko ngayon. Kasi dito sa Chef Baboy nag-aya. Pero ayos lang. Kasi sobrang sarap talaga dito. Kaya mukhang mapapalaban tayo sa pagkain. Nasunod ko na din pala yung dalawa kong kuya. Kasi gusto din daw nila mag-samji. Medyo mahihain nga sila sa vlog. Pero sa personal, hindi daw sila nahihiya. Sa lahat nga ng samgyupsal na napuntahan ko, dito talaga ako sa Chef Baboy nag-e-enjoy kumain. Sobrang fresh kasi ng pork tsaka beef. Tapos isasawsaw mo sa cheese. Kaya kapag dito nga ako kumakain mga guys, sobrang dami ng nakakain ko. At ito pala yung mga nangyari ngayong araw na sahod ko. Naubos na. Kaya bukas, balik na ulit sa trabaho. Ayun lang. Bye-bye!